Iniwan ako ng aking asawa at nag-iwan siya ng liham na nagpapaliwanag kung bakit. Ginugol ko ang mga taon sa walang tagumpay na pagsubok na hanapin siya, ngunit ngayon ay bumalik siya at nagmamakaawa na magkaayos kami. Bago ako iwan ng aking asawa, kakaiba na ang kanyang kilos sa loob ng maraming buwan. Lagi siyang nag-o-overtime sa trabaho at palaging nasa kanyang telepono. Tapos, bigla na lang, isang araw pag-uwi ko mula sa trabaho, ang bahay ay ganap na walang laman. Wala ang asawa ko, wala ang anak ko, wala ang kanilang mga gamit, pati ang aming emergency cash. Doon ko nakita ang sulat na iniwan niya para sa akin. Sa sulat, sinabi niya na dinadala niya ang aming anak at iniiwan ako para makasama ang isang tao na nagpapaligaya sa kanya, isang tao na kilala ko pero hindi niya sinabi kung sino. Pagkatapos kong basahin ang liham, ako ay gumuho. Ang sakit na naramdaman ko noong unang gabi ay hindi mailalarawan. Uminom ako ng maraming alak ng gabing iyon. Sa totoo lang, pakiramdam ko ay parang sinaksak niya ako ng punyan sa puso. Binasa ko ang liham ng paulit-ulit, at lagi kong iniisip ang isang tanong, sino ang taong ito na kilala ko, at bakit niya sasabihin na kilala ko siya nang hindi sinasabi kung sino, para lang pahirapan ako. Kaya nagsimula akong maghanap sa aking mga kaibigan kung sino ang posibleng taong ito. Palagi siyang malapit sa dati kong kaibigan na si Nick, pero iyon ay dahil lahat kami ay nag-aral sa parehong mataas na paaralan. Inimbitahan ko si Nick sa aming bahay ng ilang beses at sila ay casual na nag-uusap tungkol sa mga proyekto sa agham at inaalala ang mga simpleng panahon noon, pero halos sigurado ako na walang relasyon na nabuo mula roon. Pagkatapos, naisip ko ang katrabaho kong si Trey. Palagi niyang pinupuri si Trey, sinasabing napakabait nito at maganda ang quotes niya, pero hindi siya mukhang interesado kay Trey. Ginugol ko ang mga sumunod na linggo na iniisip ang mga posibleng karelasyon niya. Ang ideya na mahal niya ang ibang tao, isang tao na kilala ko, ay nagpapabaliw sa akin. Uminom ako ng marami at hindi ko matanggap ang ideya na ang ibang lalaki ay nakakakuha ng parehong pagtrato at kasiyahan na nakuha ko mula sa aming relasyon. Bukod pa roon, dinala niya ang aming anak. Maraming mga kaisipan ang tumakbo sa aking isipan sa mga sumunod na linggo. Sinusuri ko ang aking mga hakbang sa loob ng 6 na taon ng aming kasal, sinusubukan kong intindihin kung ano ang nagkamali at sino ang maaaring nagpapaligaya sa kanya sa mga paraang hindi ko magawa. Lumipas ang mga buwan at naisip ko ang diborsyo, o sabihin sa pulis na ang aking mga anak ay hindi tamang kinuha sa akin, pero hindi ko magawa. Wala akong motibasyon. Ginugol ko ang oras sa pagkakahiga sa kama. Ang aking kutsyon ay naging aking aliw, at ang marka sa aking kama ay nagiging mas mukhang tao habang lumilipas ang oras. Naging magulo ang bahay at lahat sa paligid ko ay parang pinaghihinalaan. Hindi ako nakapunta kahit saan sa loob ng ilang linggo, maliban sa trabaho at bahay. Tuwing sinusubukan kong matulog, nakikita ko ang aking asawa na si Emily sa aking mga panaginip na tumatawa kasama ang misteryosong lalaki, at ang aking mga anak na nagsisimulang tawagin siyang tatay at nag-enjoy sa pamilyang aking binuo. Sinuri ko ang lahat ng kanyang mga social media account at walang anumang pagbabago, walang bagong post o bagong followers. Tinawagan ko ang lahat ng kanyang mga katrabaho araw-araw at palagi nilang sinasabi na hindi nila siya nakita. Nag-email ako sa kanya at tinawagan siya mula sa iba't ibang numero, pero wala akong swerte sa pakikipag-ugnayan sa kanya. Ang huling resort ko para hanapin siya ay ang pagtingin sa mga pampublikong record ng korte. Pumunta ako doon para tingnan kung mayroong anumang record tungkol sa pagbabago ng ari-arian na may pangalan niya, pero wala akong nahanap. Sa puntong ito, nawala ko na ang aking pamilya, mga kaibigan, at ang aking kagustuhan na mabuhay. Naisip ko pa nga ang pagkuha ng pribadong investigador, pero wala itong saysay. Doon ko naisipang tawagan ang kapatid ko na si Isaac. Hindi ko alam kung ano ang inaasahan ko sa pag-uusap na yon, pero napagtanto ko, sa kaibuturan ko, na gusto kong mabuhay dahil kung hindi ko tatawagan siya. Natapos ang tawag namin na nagkasundo kami na dapat akong magpatingin sa isang therapist. Kaya kinabukasan, nagising ako at sinubukang gawin ang karaniwang routine ko at tumawag sa ilang mga therapist sa lugar. Sa wakas, nakahanap ako ng isa na dalubhasa sa trauma na dulot ng pamilya.
Ang pangalan niya ay Emma Smith. Ginugol ko ang 2 taon sa pakikipagkita kay Emma Smith, at sa panahong iyon, ay nagsimula akong tanggapin ang buhay na wala ang aking asawa at mga anak. Ang sakit sa aking puso at ang kawalan ng seguridad sa aking isipan ay napalitan ng galit at sama ng loob para kay Emily. Karaniwan kong nilalabanan ang frustrasyon na ito sa pamamagitan ng pagpunta sa GYM ng 7 beses sa isang linggo. Binago ko rin ang aking dieta at nagsimulang magluto ng mas marami. Ang mga pagbabagong ito, kasama ang therapy, ay nakatulong sa aking mental at pisikal na kalusugan. Naging maganda ang aking pangangatawan at pakiramdam ko ay maganda at mas maganda pa ang aking hitsura. Nagsimula nang umayos ang mga bagay hanggang sa natagpuan ko ang isang liham sa gitna ng maraming nakatambak na junk mail sa mailbox. Ito ay mula kay Emily. Nagmadali akong pumasok at itinapon ang natitirang mail sa mesa sa kusina. Sabik akong makita kung ano ang sasabihin niya. Ang audacity na mayroon siya, naramdaman ko ang iba't ibang emosyon. Nakaramdam ako ng kaba upang malaman ang katotohanan at galit para sa kanyang desisyon. Sa liham, sinabi niya na ang pag-iwan sa akin ay ang pinakamalaking pagsisisi sa kanyang buhay. Ang kanyang kapareha ay sinasaktan siya ng maraming buwan. Ipinakita niya ang pagsisisi sa pag-iwan sa akin. Pagkatapos ay sinabi niya na ako ang tunay na pag-ibig ng kanyang buhay at walang lalaking maaaring maikumpara sa akin. Sa dulo ng liham, hiniling niya na mag-usap kami ng personal at nakiusap ng kapatawaran. Hindi ako makapaniwala sa kanyang sinasabi. Ni minsan sa liham ay hindi niya sinabi kung nasaan ang aking anak o kung okay ba siya. Naisip kong pumunta sa return address para makita sila. Kung gusto kong makita muli ang aking anak, alam kong kailangan kong mag-ingat. Sa halip, nagpadala ako ng liham ng tugon at nagkasundo kaming magkita sa isang lokal na coffee shop. Nagkita kami sa huling bahagi ng buwang iyon at dumating siya na may malaking kaayusan. Nakasuot siya ng makyup na nagpapakintab sa kanyang mga mata, mabango siya tulad ng bagong lutong cookies, at lumapit siya sa mesa kung saan ako nakaupo. Ang kanyang mapupulang labi ay bumati sa akin habang siya ay naupo. Nakita ko na ang dahilan kung bakit siya nagbihis ng ganito ay para akitin ako at ipaalala sa akin ang lahat ng meron kami. Kaya suot niya ang sapatos na palagi kong sinasabi na paborito ko sa kanya. Nagsimula kaming mag-usap at tinanong niya kung kumusta na ako at ano ang aking ginagawa. Sinabi ko sa kanya na ako ay nagpupunta sa therapy para pagalingin ang mga bahagi ng akin na kanyang nasira. Sinabi niya kung gaano siya nagsisisi at kung gaano niya gustong maibalik ang kanyang pamilya. Ikinuwento niya kung paano ang lalaking iniwan niya para sa akin ay niloloko siya mula pa noong iniwan niya ako at na ito ay nakakaapekto sa kanyang mental na kalusugan. Ang pangunahing bagay na gumugulo sa akin ay ang katotohanan na ang aking anak ay lalaki nang wala ko. Tinanong ko siya kung sino ito at isiniwalat niya na ito ay ang aking kapatid na si Isaac. Naramdaman kong kumukulo ang aking dugo at napakaraming tanong ang pumasok sa aking isipan. Isipin na ito ang taong nagpakumbinsi sa akin na huwag tapusin ang aking buhay, ito ang taong pinakamalapit sa akin. Ay! Pinakita nito kung gaano kasama si Emily, pero si Isaac. Bago ko hinayaan ang galit na makontrol ako, naibalik ako sa realidad sa pag-iisip ng aking anak. Hinayaan ko siyang tapusin ang kanyang salaysay at tinanong kung nasaan ang aming anak. Sinabi niya na maaari kong makita siya at dadalhin niya siya sa bahay. Sinabi ko sa kanya na hindi na iyon kinakailangan dahil ayokong siya ay mapalapit sa aking bahay at sinabi ko sa kanya na hindi kami magkakabalikan. Sinabi ko rin na gusto kong magbahagi ng kustodiya ng bata. Siya ay nagalit sa coffee shop. Binagsak niya ang aking kape at sinabi sa akin na hindi ko iniisip ang aming pamilya at itinatapon ko ang lahat ng meron kami. Sinabi ko sa kanya na ang aking tanging prioridad ay makita ang aking anak at nasinayang niya ang kanyang pagkakataon na ayusin ang aming relasyon noong nagdesisyon siyang umalis ng bahay at dalhin ang bata kasama niya. Sumigaw siya ng sapat na marinig ng buong shop. Sinabi niya na hindi ako ang ama ng aming anak at na hinahabol ko ang isang pangarap na hindi kailanman magiging totoo. Sinabi niya na ang tunay na ama ay si Isaac at iyon ang dahilan kung bakit pareho silang may itim na buhok at asul na mata.
Sinabi niya na ako ay mas mababa sa isang lalaki at na ang tanging dahilan kung bakit gusto niyang bumalik ay dahil mas marami akong pera at mas kaunting reklamo. Naging mainit ang ulo ko. Ang galit at sama ng loob mula noong mga taon na akala ko ay nawala na ay muling bumalik at ang lahat ng nakikita ko ay pula. Hindi niya ako minahal. Palagi siyang interesado sa aking kapatid. Nawala ko ang asawa, anak at kapatid sa isang araw. Ang sugat na akala ko ay gumagaling na ay muling nabuksan. Nagkaroon kami ng malaking pagtatalo at hindi ko na maalala ang marami dito. Sinisigawan ako ni Emily at nang tumayo ako upang umalis, natamaan ako sa likod ng ulo ng isang mabigat na bagay. Nagising ako sa ospital. Nakakita ako ng pulang paligid sa akin. Pumasok ang doktor at sinabi na ako ay tinamaan ng isang coffee pot at kinailangang tanggalin ang mga piraso mula sa aking ulo. Nasa ganitong kalagayan ako ngayon. Update. Ilang araw pagkatapos, sa wakas ay pinalabas ako sa ospital at tinawagan nila ako ng taxi. Habang hinihintay ko ang taxi, iniisip ko lang ang pagkawala ng aking pamilya muli. Hindi lang iniwan ako ng aking asawa para sa aking sariling kapatid, kundi ang bata na aking pinalaki ay hindi akin. Naramdaman kong ako ay pinagtaksilan ng lahat ng tao sa paligid ko. Naramdaman kong ako ay napakalungkot. Dumating ang taxi at sinabi ko sa kanya na dalhin ako sa pinakamalapit na bar. Sa bar, nasa aking ika-4 na inumin at ang mga damdamin na aking pinatatakbuhan ay lalo lamang lumakas. Tumayo ako pagkatapos ng ilang oras at ang huling inumin ay tumama sa akin na parang truck. Ang aking ulo ay umiikot at ang kwarto ay paikot-ikot. Natisod ako palabas upang umuwi, ngunit hindi ko nagawa ito sa bus stop. Ako ay nanghihina at natumba sa sidewalk. Hindi ako nagising hanggang kinaumagahan. Nagising ako na ang aking ulo ay umiikot pa rin at ang aking sugat ay tumitibok. Tumingin ako sa paligid at nakita ang mga tao sa paligid ko. May isang tao na nagsalita sa akin at nagtanong kung ano ang ginagawa ko roon. Ako ay sobrang sakit upang makapagsalita. Ako ay nanatiling nakahiga doon ng walang galaw. Ilang minuto pagkatapos, isang random na tao ang lumapit sa akin at nagtanong kung naghahanap ako ng zip. Ako ay nalito kung ano ang zip, hanggang sa ilabas niya ito mula sa kanyang bulsa at ipinakita sa akin ang isang pulbos na substansya. Hindi ako kailanman gumamit ng mga substansya, ngunit sa puntong iyon, nais kong anumang bagay na magpapawala sa sakit na nararamdaman ko. Sa totoo lang, wala na akong mawawala o ipagpatuloy ang buhay. Hinanap ko ang aking pitaka at napansin kong wala ito. May isang taong kumuha nito habang ako ay walang malay. Hiniling ko sa kanya na tulungan ako ng isang beses at binigay niya ito sa akin. Sinabi niya sa akin na kailangan kong mag-iwan ng isang bagay upang matiyak na babalik ako. Ang tanging bagay na mayroon ako ay ang aking telepono at wala nang maraming gamit pa ito. Ang pakiramdam na naramdaman ko pagkatapos gamitin ito sa unang pagkakataon ay nagdala sa akin sa buwan. Nararamdaman kong ako ay nasa tuktok ng mundo, at ang mga kaisipan ni Emily at ng bata ay nasa aking isipan pa rin, ngunit hindi ko na iniisip. Sa wakas ay naramdaman kong masaya. Nakasakay ako sa alon na ito ng kaunti hanggang sa magsimula itong mawala. Ang pagbaba ay ang pinakamahirap na bahagi. Pagkatapos ng ilang oras, ang sakit at kalungkutan na nakakabit sa mga alaala ay bumalik. Kailangan kong maranasan muli ang pakiramdam na iyon. Pumunta ako ng taxi pa uwi, kinuha ang isa sa aking mga debit card mula sa bahay at pumunta sa ATM. Nag-withdraw ako ng $500 at bumalik sa bar. Ang pakikipagkita sa supplier sa bar ay naging isang regular na bagay para sa akin. Marami akong ipon, kaya sa simula, okay pa ang mga bagay sa pananalapi sa kabila ng aking mga bisyo. Gayunpaman, pagkatapos mawala ng trabaho dahil sa maraming pag-absent at patuloy na may mortgage, ang aking ipon ay nagsimulang lumiit. Doon ako gumawa ng masamang desisyon. Alam ko na makakakuha ako ng mas maraming pera kung ibibenta ko ang bahay at lilipat sa isang apartment, kaya iyon ang ginawa ko. Bago ko pa man napagtanto, nawala na ang lahat ng meron ako. Ang lahat ng aking mga ari-arian ay nabenta o nawala dahil hindi ko na kayang bayaran ang mga ito. Nagsimula akong manirahan sa mga kalye,
malapit sa kanto kung saan matatagpuan ang bar. Kailangan ko ng mas malakas at mas murang bagay, isang bagay na magbibigay sa akin ng pakiramdam na iyon muli. Ipinakilala sa akin ni Mike ang dalawang bagong substansya, at ang mga ito na magkasama ay ang solusyon sa aking mga problema. Nagsimula akong gumamit ng heroin at methamphetamine. Pagkatapos ng isang partikular na masamang gabi, nagsimula akong makaramdam ng pagsusuka. Wala akong gaanong pagkain sa aking tiyan, ngunit hindi ko mapigilan ang pagduduwal. Pakiramdam ko ay may isang elepante na nakaupo sa aking dibdib sa bawat paghinga ko. Ang mundo sa paligid ko ay umiikot at ang aking puso ay tumitibok ng mabilis. Ang likod ng aking ulo ay tumitibok. Sinubukan kong humingi ng tulong ngunit walang salitang lumabas. Ang lahat sa paligid ko ay nagdilim. Nagising ako sa isang kama sa ospital kasama ang aking ina sa tabi ko. Maliwanag, sa isang paraan, may isang tao na ipinaalam sa kanya na ang kanyang anak ay literal na nasa bingit ng kamatayan. Sa madaling salita, iginiit niya na pumunta ako sa rehab at iyon ang ginawa ko. Narito ako ngayon, sinusubukan na iligtas kung ano ang natitira sa aking walang kwentang buhay.